anuman ang problema, ito po ay kayang-kaya natin. Amen. Kayang-kaya natin yung mga problema na naranasan natin ngayon dahil sa tulong ng ating Panginoon. Amen. Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Tayo po ay umawit sa Panginoon. Hallelujah! Jesus,
ba? Amen po ba? Napakasarap sumayaw sa Panginoon. Amen. Hallelujah! Sige po, tayo po ay patuloy na magpuri sa ating Panginoon. Sabi, ano man ang sitwasyon sa bawat isa sa panahong ito, tayo po ay patuloy na magtiwala sa ating Panginoon. Dahil ang ating Diyos ay tapat. Tapat kailanman ang ating Panginoon. Kaya ilagak natin ang lahat-lahat ng mga pagsubok na naranasan natin ngayong panahon na ito. Dahil may Diyos tayo, malaki ang ating Diyos. Ang Diyos natin ay mapagmahal. Siya ang ating kublihan sa lahat ng ating naranasan ngayong panahon na ito. Amen. Magtiwala lamang tayo sa Panginoon. Ako'y magtiwala
Sabi ng Exodus 15 verse 26, sabi, I am the Lord, the one who heals you. Kaya kung mayroon man tayong karamdaman sa oras na ito, ilapit mo sa Panginoon. Pagsubok, ilapit mo sa Panginoon. Nandiyan sa kanyang katugunan ang kasagutan. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Hallelujah! Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sige po, palakpakan po natin ang Diyos. Napakabuti na ating Diyos sa bawat isa. Hallelujah! Amen! Good morning. Good morning. Isa pa, palakpakan natin ng Panginoon. Wala siyang katulad. Amen? Hallelujah. Wala siyang katulad. Welcome everyone once again. No, this second Sunday of March. Salamat sa Panginoon sapagkat tayo ay kanyang sinasamahan. Amen? Sino naniniwala na sinasamahan siya ng Diyos? Hallelujah! Okay. Now, itong month na ito, ang hinihiling natin sa Panginoon ay ang pagpalain niya tayo sa pamamagitan na pagkalooban niya tayo ng lakas, kaunawaan at magandang pananaw sa mga laban na ating kinakaharap sa buhay na marahil ay nagpapahirap sa atin. Minsan kasi negative ang tingin natin dyan. Naalala ko, matagal-tagal na yon. Sino po sa inyo gusto ng ganitong katawan? Okay. Maganda pa po dito, maganda yung katawan ko kasi naisipan ko noon mag-gym. So, nagpa-trainer ako, may trainer sa gym. Kapag first time ka mag-gym, huwag kang susubok na ikaw lang mag-isa, lalo't wala kang alam. Kasi baka isang muscle lang yun makisayo at sa halit na mapabuti ka, mapasama ka. Nagpa-trainer ako mula taas hanggang baba. Nakakatamad at saka ang hirap. Noong mga una, nahirapan po ako kasi hindi ako makabangon nung kinabukasan kasi ang sasakit ng katawan ko. Yung unang mga araw nung nag-gym ako noon, ang sakit ng katawan ko, hirap na hirap ako. Pero later on, napansin ko rin, gumanda yung katawan ko pagkalaon. No? Now, tulungan po tayo ng Panginoon, ganun sadya ang buhay. Hindi lahat ay madali. Sabi ni Job, magagandang bagay lang ba tatanggapin mo sa Diyos at hindi ang masama? No? In fact, ito ay napakagandang pangturo sa atin para tawagin natin ang Panginoon. Kapag sobrang alwan ng buhay, baka hindi na natin kilalanin ang Diyos. Pag sobrang hirap naman at sagad tayo, baka naman itakwil natin ang Diyos. Kaya anuman yung dinadaanan mo, huwag kang mag-alala kasi in control ang Diyos dyan. Amen po? Amen. At kung anuman ang inyong pinagdadaanan, tinitiyak ko, God will turn every stress into strength. Amen? Sabihin mo nga, from stress to strength. Yeah. Sabihin mo sa katabi mo, from stress to strength. Yeah.
Excited na po ba kayo para sa ating ikalawang mensahe ngayong buwan? Amen? Say amen. Okay, lahat ng excited na, pumalakpak. Okay. Before I give the microphone to our speaker today, Pastor June, I would like to make this short announcement. Lahat ng life guides at life class delegates, maiwan right after the message. Meron tayong short meeting para mamaya. Pastor June, for our message today. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Pwede bang pakilingin po inyong mga katabi, pakisabi? Good morning. Titigan niyo po maigi yung katabi niyo, mukha bang stress? Patid, stress na stress ka. Mapapawi po yan dahil isang buwan po ba naman natin topic ang mga bagay na nakaka-stress sa atin. Turning it into things that blesses us. Amen? Mawawala po talaga ang mga stress sa muka. Amen ba? Sino gusto mo wala ang stress sa muka? Ayan. Hindi lang sa muka, alisin din natin sa ating mga buhay yung mga bad stresses. Ayan. Last Sunday, sabi nga yung pastor, may good stress at may bad stress. Ayan. Magstay nawa ang good stress. Ayan. For this Sunday, we will be moving forward with another topic. Alam kong tayong mga Kristiyano ay nai-stress pag meron tayong ganito. At yan ay walang iba kundi test. Sabi mo, test. Ayaw natin ng test. Sino ba naman ang gustong nahihirapan? Sino ba naman ang gustong sinusubok? Ayaw natin ng testing. Yun ang isang truth natin, no? But today, this morning, let's see anong inihanda ng Panginoon para sa ating lahat. For today's message, we have entitled this with Test to Testimony. Wow! Sino gusto nun? Lord, may test ako ngayon. Pero alam ko, pagkatapos nito, testimony to. Meron akong testing ngayon. Sinusubok yung faith ko. Pero pagkatapos nito, after nito, ikakwento ko to sa iba at sasabihin ko, tingnan nyo, ginawa ng Diyos sa buhay ko. We can see it and we can read it all throughout the Bible. People telling, saying, tingnan nyo ang ginawa ng Panginoon sa buhay ko. Meron pang pinigil si Jesus, wag mo sasabihin sa kanila. Itong mga sinabi ko sa iyo. Pero pagdating niya doon sa bayan niya, hindi niya napigilan. Sabi ng babae, tingnan niyo yung ginawa sa akin ng lalaking to. Sinabi niya sa akin kung sino ako. Siya ang Mesyas. Hindi niya napigilan. And this morning, I hope and I pray na samahan tayo ng Panginoon. Pwede po ba sandali tayong tumayo? At makibasa po kayo sa akin sa James chapter 1, verses 2 to 5 and verse 12. Basahin po natin ito, sandali. Meron po ba tayo dyan? Okay, basahin ko po ito sa inyo. James chapter 1, verses 2 to 5 hanggang verse 12. Sige po, sabay-sabay natin basahin. Ready? Go! My brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Going to verse 12, blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Pagpalain po ng Diyos sa pagkabasa ng Kanyang salita. Aming Diyos, salamat po. Kami po ay nagpupuri sa iyo sa umagang ito. Salamat sa iyong kadakilaan, sa iyong kabutihan, sa buhay naming lahat.
Alam po namin na hindi kami karapat-dapat, subalit sa pag-ibig mo, O Diyos, kami po ay iyong nililinis, pinatatawad, at pinagpapala. Sa umagang ito, Panginoon, buksan mo ang aming isipan, ang aming mga puso, Panginoon, na tumanggap mula sa iyo, O Diyos. Walang ibang may tataas sa lugar na ito, kundi ikaw lamang. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, makakaupo na po tayong lahat. Sino po ang gusto ng test? Taas ang kamay. Ayoko yan. Ayoko yan, Pastor. Ang mga estudyante, taas ang kamay yung mga estudyante. Gusto nyo ng test? Ayaw nyo to. Ayaw to ng estudyante. Ayaw, kahit nga yung mag-a-apply ka. Ngayon po, hindi na uso yung test kapag mag-a-apply. Alam nyo po ba yon? Nakapag-apply po ba kayo recently? Wala nang exam ngayon. Hindi na uso. Dati, na-experience ko pa 2016, 2017. Nag-apply po ako sa Yasaki. May exam. Sabi ko, may exam? Pero ngayon po, hindi na uso. Hindi na po uso ang exam. Sa work po namin, nag-help po ako sa HR department, sa recruitment ng mga teachers. Hindi na po kami nagpapa-exam. Hindi po kasama ang exam kapag nag-a-apply. Tapos, bibigyan mo ako ng test, Lord? Kung sa pag-a-apply nga, wala nang exam. Sa buhay ko, bibigyan mo ko ng exam. Alam niyo mga kapatid, wala akong nakilalang estudyante na gustong-gusto ng test. Kahit bilang teacher, walang bata. Pag sinabi mo, okay, may test tayo ngayon, may test tayo ngayon. Bukas na lang, sir. Laging ganon. Kahit ako, nung ako po estudyante, pag narinig kong may test, lalabas na po ako ng classroom. Ayoko kasi nun eh. Okay? Walang estudyanteng gusto ng test. Kasi kailangan mong reviewin lahat ng pinag-aralan mo. Kailangan mong balikan lahat. Ngayon, kung ilalagay natin ito sa buhay natin, again, sino ba naman ang gustong sinusubok siya? Sino ba naman ang gustong laging may trial? Taas po ang kamay ng gusto niya na may trial siya. O di ba, wala? Wala. Kasi kung meron pong may gusto, ipagpe-pray ko po kayo, Lord, subukin mo siya. Siya na lang ang subukin mo. Yung pagsubok naming lahat, ibuhos mo sa Kanya. Mala-job ka niyan, kapatid. But yes, ayaw man natin ng mga test sa buhay, dumadating po talaga yan. Sabi mo sa katabi mo, dumadating talaga yan. Normal yan. At the more tayong lumalapit sa Panginoon, the more po yan na dumadami. Dumadami, bumibigat, humihirap. Aba, teka lang, Lord. Parang ang testing mo lang sa akin last time ay kung magsisimba ako o hindi. Bakit ngayon pinipigilan na ako ng pamilya ko? Bakit ngayon naaagaw ako ng trabaho ko? Bakit ngayon hindi ako maka-attend ng fellowship? Kasi ganito, kasi ganyan. Nag-iiba, napapansin nyo? Nag-iiba yung problema mo. Dati ang problema mo lang kung magsisimba ka o hindi. Pero habang tumatagal, nag-iiba yung testing. But look, sabi ni James dito sa passage natin, consider it pure joy. Sabi mo, pure joy. When I was reading this, hindi ko talaga siya maintindihan. Consider it pure joy when you have testing, when you have trial. Ha? Iko-consider ko, magiging masaya ako. Pure joy. Kapag sinabi mong pure joy, galak. Hindi ka lang basta tumawa. Hindi ka lang basta nakangiti. Galak. Galak ka na ikaw ay may problema. Na ikaw ay may testing. Na ikaw ay may trial.
Nakakita na po ba kayo ng naglalaro ng, alam niyo po yung tag of war? Nakita na po ba kayo naghihilad nakangiti? Nakita na po kayo nagtatag of war nakangiti? Hindi! Hindi yan nakangiti! Wala nagtatag of war. Wala ganun. Nakangiwi yan. Ang pinakapangit na mukha ng tao, makikita mo, kung gusto mo makita, paglaruin mo ng tag of war. Pero ang gusto ni Santiago, consider it pure joy. How can I see trials, testings, as pure joy? Mahirap ang testing. Mahirap ang trial, nakakapagod, masakit, tapos pure joy. Today, let's learn and see how does a test can be considered as pure joy, and how does God turn our test into testimonies. Number 1, build up perseverance. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces what? Perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Mga kapatid, testing is a blessing that produces a character in us to help us to continue, and that character is perseverance. Perseverance is a character that not everyone ask or pray for. Hindi lahat humihingi nito. Hindi lahat nananalangin nito. Kaakibat po kasi ng salitang perseverance ay ang mga salitang hardship. Kasama ng perseverance ang patience. Kasama po ng perseverance ang waiting. At yung tatlong yan ay ilan sa mga ayaw nating mga tao. Kung may choice ka na ang pagkain mo ay mabilis, pipiliin mo ba yung matagal? Kung may option ka na ang biyahe mo ay mabilis, pipiliin mo ba yung mabagal? Lahat po tayo gusto natin ng mabilis. Tama? Sa trabaho, gusto ng mga boss pag mabilis ka. Yes, bossing, tapos na po. Yung pang 8 hours na trabaho, tinapos mo ng 4 hours. Wow. Sa pagkain, kapag nagmamadali ka at nasa mall ka, hindi ka kakain sa mesa. Alam niyo yung mesa ng restaurant? Hindi ka kakain doon. Or sa kontis. Hindi ka kakain doon. Alam niyo pa kung bakit? Matagal po ang serving nila. Kasi pagka-order mo, doon pa lang nila lulutuin. Made to order, doon ka pa lang lulutuan. Nagmamadali ka nga eh. So, saan ka ngayon kakain? Saan ka kakain na mabilis? Sa McDo. Sa Jollibee. Mamadali ako, pastor eh. Kailangan ko lang ng mabilis na makakain. Sa Jollibee, sa McDo, wala ka pa doon, luto na yung pagkain mo. Hindi mo pa na-order, hindi mo pa nga naiisip na ang gusto mong kainin ay balat ng manok ng Jollibee. Luto na yon sa Jollibee. Tama? Kaya pag-order mo, maya-maya lang, wala pang 5 minuto, ayan na, order mo. Kung ang goal mo lang ay makakain. Tama? Siyempre, kung healthy ang goal mo, mas gusto natin yung bagong luto. Ako po, gusto ko po bagong luto. Sa bahay, luto kami ng luto eh. Ayoko po na, hindi po ako marte sa ulam. Pero, gusto ko po, either luto ko o luto ng asawa ko. O luto ng biyanan ko. Basta niluto sa bahay.
Ayoko po yung bibili ng lutong ulam. Wala naman po akong, hindi po ako against doon na baka po may nagnenegosyo ng lutong ulam. Masarap po yan. Tuloy niyo lang po yan. Wala po akong against yan. Personal preference ko po yun. Na talagang gusto ko ay bagong luto. Kasi masarap yung mainit. Ano yung paghigop mo ng sinigang, napapaso-paso ka? Hindi yung paghigop mo ng sinigang kasing lamig ng Coke na iniinom mo. Gusto mo ba ng ganong sabaw? Ayaw mo ng ganon. Gusto mo yung pagsubo mo ng kanin, medyo mailuluwa mo ng konti kasi mainit. Yung asawa ko po, takanta yan sa akin lagi. Kasi kahit mainit yung pagkain, dire-diretso ako ng kain. Paano mo yan nagagawa? Kasi gusto ko po talaga mainit ang pagkain. So, kung ang goal mo, mabilis na pagkain, hindi sa mesa. Hindi sa kontis. Doon ka sa Jollibee. Sa McDo. Kasi doon mabilis. Tama? Tama po ba? Pero kung pasarapan at pasarapan din lang talaga, ito yung mga pagkain na lulutuin kapag in-order mo. Sa dampa, ayan. Pipiliin mo pa lang yung mga isda na gusto mo. Ito, luto mo to. Napakasarap. Sa ningnangan. Wala pa akong share dyan, pero ang sarap kapag bagong luto eh. Masarap pag bagong luto. Ang bulalo. Nakatikim na po ba kayo ng malamig na bulalo? Last puro sebo. Parang umiinom ng ng mga flakes. Ayaw mo nun. Masarap ang bulalo at matagal yan lutuin. Pero masarap yan pag bagong hango. Pag ang adobo, hindi mo minadali, tapos medyo tinuyo mo yung sabaw, ay, napakasarap ng adobo. Lalo na po pagluto ng biyanan ko. You know what? Best things in life are the things that requires patience and perseverance. Lahat ng the best sa buhay natin nagre-require ng pag-aantay. Kung gusto mo ng the best na bulalo, yung matagal na pinakuluan. So, kung gusto mo ng the best na buhay, maraming pagtsatsaga, maraming paghihintay, yung gagawin mo. Yung gagawin po natin. Lahat ng bagay na instant din sa'yong mawawala. Kahit gaano kakagaling humawak, kahit gaano kakagaling mag-manage, basta instant mo yung nakuha, maniwala ka sa akin, instant yan sa'yong mawawala. Mabilis mong nakuha eh. May pagpapahalaga ba tayo sa mga bagay na instant nating nakukuha? I don't think so. Pero yung pinag-ipunan mo ng 1 taon, 2 taon, 3 taon, pinaghirapan mo, pinagpaguran mo, at tagal ng value niyan sa'yo. Kasi pinupunasan mo yan maigi. Ako po, bago ako nagkaroon ng sarili kong computer. Piyesa-piyesa, isa-isa. Binibili ko, buwan-buwan. Ngayon, motherboard muna. Bukas, naman. Next month, next sahod, yung CPU naman. Sunod, ito naman parts na to. Hanggang mabuo ko. Nung nabuo ko, ay, halos di po ako makausap ng girlfriend ko para sa akin. Hindi niya ako makausap eh. Araw-araw kong pinupunasan. Araw-araw kong hinihipan. Hindi po yun tinatamaan ng alikabok. Mas malinis pa nga po sa akin. Kasi ang tagal mong nakuha. Ganun talaga pag pinagtiyagaan ng mga bagay. Tumataas yung value at the same time,
Iba yung satisfaction. Pag, ito na. Kasi nag-antay ka. Kasi nagtiyaga ka. Again, the best things in life are the things that requires patience and perseverance. The best character building events in our lives are the events that ask us to persevere. Kaya tayo tinitest para mag-develop tayo ng perseverance, ng pagtsatsaga. Gusto mo maghanap ng taong nag-mature sa buhay, pananampalataya at practical na buhay? Gusto mo maghanap ng taong mature? Maghanap ka ng taong dumaan sa maraming testing at maraming trials. Maghanap ka ng isang taong pag nagkwento, kulang ang maghapon sa dami ng pinagdaanan. At makakakita ka ng taong nag-mature sa panahon. Maghanap ka ng taong hindi naging madali ang buhay, pananampalataya nila. Maghanap ka ng taong pinersecute ng pamilya para sa pananampalataya nila. Maghanap ka ng mga taong dating walang-wala pero itinaguyod ng Diyos ang mga buhay. These people were tested. Minsan, hindi nga lang basta testing ang ginawa ang inalaw ng Lord eh. May mga taong parang si Job. Kilala niyo si Job? Talagang parang pinagsamantala ni Satanas. Wasak na wasak ang buhay. Walang natira. But at the end of the day, they stood strong and they kept their faith. At the end of the day, ang tatag pa rin ng tuhod. Does it mean na talagang malakas sila? At kinaya nila yung testing na yon? Na sa testing, hindi sila napabitaw kahit minsan? No, I don't think so. Baka ilan sa kanila, during the testing, galit. Sama ang loob. Lord, bakit mo inalaw sa akin to? Nagtatapat naman ako sa iyo. Napatanong ka na ba ng ganon? Kasi pag napatanong ka ng ganon, malamang napakasakit na ng dinaanan mo. Lord, nagtatapat naman ako. Ba't ganito? Masama bang tanungin ko yun, Pastor? Hindi po. Even si Job, sa dulo, medyo pumitik na siya. Napatanong na siya. Napainda na siya sa sakit, sa hirap. So if you ask, Lord, ba't naman ganito yung hinaalaw mo sa buhay ko? Hindi yun ika-count ng Diyos sa'yo. Because it is you having the emotion, experiencing all of those painful circumstances in your life. So He won't count it. Even James tells us to take joy when we are being tested. Hindi po ganun kadali yung take joy. Baka sa umpisa, oo. Nag-uumpisa pa lang ang mga problema sa buhay mo. Okay, medyo ano ka pa. Kasi, kakasimula lang eh. Pero kaya kasi may perseverance kasi matagal. Nagtsatsaga ka, nagtitimpi ka. Kaya may perseverance. So habang tumatagal, sumasama na yung loob mo. Lord, nagpakanta naman ako. Lord, nagpagamit naman ako sa iyo. Lord, nag-lead naman ako ng cell group. Lord, nagpastor naman ako. Kahit ano pa yung ginawa mo para sa Panginoon, you're not excused for testing and trials.
Please remember, testings and trials creates perseverance in His people. At gusto niya yun na meron ka. He wants to build up perseverance in you. Para pag humarap ka kay Satanas, hindi ka tatawanan ni Satanas. Manginginig siya sa takot. Kasi makikita niya, ay, hindi to basta-basta. Sinubok to. Tinesting to. Ngayon mo sabihin kay Satanas, sige, ngayon ka tumesting. But it is only because of Christ, because of the Lord, that we will be able to push through in all trials. Sa pamamagitan pa rin ng Panginoon. Mga kapatid, God knows and God understands. There are things that we really cannot do and we cannot pass. Meron talagang hindi natin kaya. But it is through Him that we will be able to pass through all of this. Kaya nga faith. It is the faith that produces perseverance. Your faith in trial that will produce perseverance. Taas ang kamay na may faith. Amen. And that faith will develop perseverance in you habang tinitesting ka ng Panginoon, habang inaalaw niya ang testing sa buhay mo. Hindi sa sarili mong lakas, kundi sa pamamagitan pa rin ni Jesus. Not by might, not by power, but by the Spirit of God. Hallelujah. So, if you are being tested, God is building up perseverance in you. Sabihin mo sa katabi mo, tiyagain mo lang, kapatid. Tiyagain mong maigi. Number 2, we ask for wisdom. If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Church, when we undergo testings, we need not only perseverance, but also wisdom from the Lord. Together with perseverance, kasama ng wisdom na dinidevelop ni Lord sa buhay po natin, it's an equation. Importante na hindi ka lang nagtsatsaga. Kailangan may wisdom din. You can think of things on how to accomplish your test. Pwede mong madaliin at subukang dayain yung mga test. Pero tayo ang unang talo. Students, marahil ayaw nyo ng mga test, pero huwag nyo dadayain ng mga exam nyo. Hindi lang kasi yan for grades. The main goal of each exams, sa mga estudyante po the main goal of each exam is to assess kung may natutunan ka ba o wala. Para i-check, may natutunan ba ako o wala. So, kung sa pag-i-exam mo, sa pagte-test mo, wala kang maisagot, magtanong ka, may natutunan ba ako? Lalo na kung college ka, may binabayaran ka, mapalad ka kung wala. But, you always check through exams kung meron ba akong natutunan. Yun ang purpose niyan. Hindi primarily para gradean ka.
It's to assess and check, may natutunan ka ba? Sa buhay po natin, kaya tayo tinetesting, para malaman ni Lord, totoo ba? Totoo bang nananampalataya ka? Totoo bang kinikilala mo ko? Totoo ba yung sinasabi mong mahal mo ko? Sige nga, testingin nga natin. Totoo ba ang sinasabi mo sa akin na ibinibigay mo sa akin ang buhay mo? O sige, testingin natin. Kasi, para malaman natin kung totoo. Ang daling sabihing mahal kita, pero mahirap yun patunayan. Mahal kita, Panginoon. Pero, kapag usapan na kung sino masusunod, pwede bang ako? Hindi po pwedeng ganun eh. Kaya tayo tinitesting. Kaya minsan, marami sa buhay mo na gustong-gusto mo, sinusubukan niyang, pwede ba, kunin ko to? Testing lang. Meron ding tinutuluyan niyang kunin. Si Abraham. Subukin ko nga pananampalataya nito. Mahal mo ako? Naniniwala ka sa akin? Ako ang Diyos mo? Akin na yung anak mo. Mas mahal mo ako? Ako ang pinakamahal mo? Akin na anak mo. Alam niyo po, wala pa po akong anak, pero kung ako'y nandun, hindi ko yun may papasa. Hindi ko yun may papasa. Sure ako. Sasabihin ko sa Lord, Lord, ako na lang kunin mo. Wag to. But it was a test to Abraham. Mahal mo ako? Ako ang pinakamahal mo? Akin na anak mo. What did Abraham did? Oh Lord. Was it easy for him? Hindi lang nakasulat doon, pero may emosyon ng tao. Hindi natin alam kung ano yung naramdaman ni Abraham habang naglalakad sila. Siniset up mo yung pag-aalayan ng anak mo. Let's think out of the box and try to analyze that passage. Akala ba natin madali yun kay Abraham? I don't think so. It was not written, yes. But it was the most difficult thing for Abraham. Kaya nga nung sinabi ng Diyos na, sandali, okay na, napatunayan mo na. Naibibigay mo yung anak mo, na mas mahal mo ako. Kaya nga siya tinawag na Father of Faith. Because of that. Because of that testing. Kasi napatunayan ng Diyos, totoo to. So when you pray, church, Lord, iniibig kita nang higit sa kahit kanino. Expect a test. Lord, mas mahal kita higit kaysa sa lahat ng to. Expect a test. Kasi susubukin niya kung totoo talaga. Perseverance holds you into your faith all throughout your testing season. Pag yung perseverance, yung nag-hold sa'yo during your testing season. But, it is the wisdom of God that makes the testing worth it.
sa wisdom ng Diyos, doon nagiging worth it yung testing. Doon nagkakaroon ng halaga yung testing sa'yo. Kasi sa wisdom ng Diyos, doon mo naiintindihan, kaya ako tinitest. Dahil dito, dahil dito, dahil dito. Anong natutunan ko dito? Nakita ko ba ang kamay ng Diyos? Did I grow up in faith? Hindi pwedeng nagtiis ka lang. Dapat may natutunan ka. Hindi pwedeng nagtiis ka lang at umaray ka lang. Tapos walang nagbago sa'yo. Walang nag-grow up sa buhay pananampalataya mo. Walang nag-grow up sa buhay, practical na buhay mo. Hindi po pwedeng ganon. Ang Lord, pag nag-test, buong buhay mo apektado. Kaya nga buong buhay mo din, nag-grow up. Yung outlook mo, yung mga practical na desisyon mo, yung spiritual na buhay mo. Hindi ka lang nag-struggle, but you learn through your struggle, and it adds up to wisdom. Here's the good news. If ever nakulang tayo sa wisdom, pwede po tayong humingi. If through your testing, hindi ka makamove forward, nagpe-persevere ka lang, pero hindi ka makamove forward, you ask for wisdom. You pray for wisdom. It's the wisdom from God that helps us push through the pressure. God's wisdom gives us discernment, helps us to make proper decisions, and of course, see what God wants us to see through the process. During the testing, when we lack for wisdom, hindi madamot ang Diyos. Kaya nga ang sabi ng verse 5, you should ask God, who gives generously to all without finding fault. It doesn't matter kung napapanghinaan ka ng loob habang dinadaanan mo ang testing ng buhay. Hindi niya yun ika-count sa'yo. Lord, nangihina ako eh. Ay sige, hindi kita bibigyan ng wisdom. Mahina ka eh. No. The more na dapat kang humingi. Kasi nga nangihina ka. At sabi ng Bible, bibigyan ka niya. Generously. He gives wisdom generously to all without finding fault. So go on. Pray for wisdom. Ask for it. And it will be given to you. This will make every testing a lot better than having no wisdom from God. Number 3, finish the test. Verse 12, blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Church, once you started the test, don't stop till it becomes a testimony. Sinimulan mo na rin lang. Tapusin mo na. Sinimulan mo na rin lang. Tiyagain mo na. Ilaban mo na. Kumapit ka sa pananampalataya mo. Andyan ka na eh. Tinetesting ka na. Sa classroom, makaka-exit ka ba? Makakaalis ka ba nang hindi tapos ang exam mo? Minsan ang gagawin mo, huhulaan mo na lang lahat para matapos na. Oh, master. Kahit nga umihi, hindi pwede. Di ba? Pwede ba yun? Ang katwiran ng mga teacher, may kodigo ka eh, sa labas eh. Tapusin mo muna yan, tsaka ka umihi. Masisira ang pantog ng mga bata sa exam.
Kaya nga, bago mag-exam, anong ginagawa ng mga teacher? Umiinom muna kayo. Uminom na kayo, umihi kayo. Para during the exam, tuloy-tuloy. Kapatid, sinimulan mo na rin lang, tapusin mo na. At galingan mo na. Andyan ka na eh. Hindi ka naman pinagbabawalan ng Lord na magreklamo. Pwede naman tayo mag-complain eh. Lord, ang hirap. Sa classroom mo, bawal sabihin na, Lord, sir, ang hirap naman ito. Minsan nga, puro ganun yung naririnig ko. Sir, ang hirap, ang hirap, ang hirap. E tatapusin nyo pa rin naman yan kahit mahirap. Di ba? Why not galingan mo na? Why not tsagain mo ng mabuti? Baka din naman patapos ka na, sayang naman kung ngayon ka hihinto. Baka nasa dulo ka na, ayoko na, pagod na ako. Baka isang hakbang ka na lang, tapos ka na. Push forward. Sabi mo, push forward. Ituloy mo at tapusin mo. Sapagkat sa dulo ng bawat test ay ang pagpapalang hatid ng Panginoon. Napakaganda po na sinabi ni James para sa mga taong tinatapos yung mga test ng buhay nila. Pakinggan niyo po ito. Having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. May crown of life. Wow! Ikaw, ilan na ang crown of life mo? Sa dami ng test na tinapos mo, ilan na ang crown of life mo? Pagdating sa langit, ang taas nung corona mo. Patong-patong. Tingnan po natin, ha? Ay, si ano. Ang layo, pero kita ko yung corona niya. Dami kasi pinagdaanan yan eh. Ay, ayun si ano. He promised for life. He promised for a reward. So keep moving forward. Look, hindi hinihingi ng Diyos na i-perfect mo yung test. Here's one of the biggest misconception natin pagdating sa Diyos. Dahil inalaw ng Lord, kailangan i-perfect ko yung test. No? No. Hindi hinihingi ng Diyos na perfectin mo. Ang hinihingi ng Diyos, tapusin mo. Yun ang use ng perseverance. Matapos, hindi i-perfect. Kasi kahit anong gawin mo, wala kang mapaperfect na test. Wala. Kahit galingan po natin, hindi natin mapaperfect yung test na yan. Pero, sa pagtsatsaga, sa pananatili, sa pananampalataya, matatapos po natin to. Amen? Amen po ba? So, kung under testing ka ngayon, at gusto mo nang huminto, wag. Sabi mo sa katabi mo, wag. Tapusin mo. Kaya mo pa yan. Napapagod ka lang, kaya parang ayaw mo na. Pagod ka lang. Nasasaktan ka lang, kaya ayaw mo na. Pero hindi ibig sabihin, hindi mo na kaya. Sabi din naman ng Bible, na walang test na ibinibigay ang Diyos ang hindi kayang lampasan ng mga tinawag niya. How comforting is that? Walang bagay o pagsubok na hindi kayang lampasan ang inaalaw niya. At kung hindi mo man kayang lampasan, siyang bahala sa iyo. So don't stop. Persevere under trial, for the test that you are having will soon be a testimony of blessing. Let me repeat that the test that you are currently having will soon be a testimony of blessing. And this is where I will end.
God allows tests in our lives so that the world can see His glory through us, and so that we ourselves can move forward and be changed according to His will. Alam niyo po, isa sa mga bagay that I took pride back then was that feeling ko I'm very untouchable. Kasi lagi kong parang, I always feel God's presence. Kapag may ginagawa ako, kapag nagbabasa ako ng Biblia, pag umaawit ako, pag nagsiserve ako, I feel it. And it's something that I love to have. Yung emotionally, spiritually, feel ko na andito ang Diyos. But one day, on my journey as a believer, dumating po ako sa point na hindi ko maranasan ng Diyos. Hindi ko maramdaman. Alam mo yon? Nagpe-pray ka naman. Nagwo-worship naman ako. Nagsaserve naman ako. Here's the funny thing. I was in Bible school during that time. So, araw-araw may chapel service. Araw-araw may gawain. Pero that was the time na, Lord, bakit hindi kita maramdaman? Asan ka? Ang dry. Sobrang dry. Ako po, I grew up very dependent sa pakiramdam na yon. And every time na ganun yung pakiramdam ko, ang lagi kong sinasabi, ay wala ang Diyos. Ay wala ang Diyos. Kasi hindi ko siya maramdaman. Alam niyo po, for someone na yun yung gustong-gusto mo, alam mo yun, pag gustong-gusto mo yung halimbawa, may paborito po ba kayong unan? Paborito kayong unan sa bahay, di ba? Na kahit ano na yan, durog-durog na yan, paborito mo yung unan na yan, iyakap mo yan, tulugan mo, comfortable ka dyan. Then, imagine, suddenly, aalisin sa iyon kasi kailangan laban. Babalik naman, pero lalaban eh. So, wala ngayon yung unan. That was what I feel. Lord, nagsaserve naman ako. Lord, nagbabasa naman ako ng Bible. Nagdi-devotion naman ako. Nag-aaral naman ako. Nag-worship naman ako. Pero bakit parang wala ka? Ang layo-layo mo. And that feeling is so breaking during that time. For someone na yun yung gustong-gusto mo. Sama ng loob ko sa Lord. Paulit-ulit ako, Lord. Nagpe-pray naman ako. Babasa naman ako, Ba't umaalis ka? Ba't the more ako nagtatry umabot, lumalayo ka? You know what? God taught me something during that season. Hindi dahil parang hindi mo ako nakaramdaman, wala ako. Hindi dahil pakiramdam mo, malayo ako, wala ako. Ang existence ko bilang Diyos ay hindi nakasalalay sa kung nakaramdaman mo ko emotionally o hindi. Diyos ako. At mananatili akong Diyos kahit hindi mo ko maramdaman. Hindi ako mawawala
kahit pakiramdam mo, wala ako. You know what? God taught me there. There are seasons ng buhay natin that you have to stretch out your faith. Hindi siya wala. Hindi ka lang umaabot. So what to do then? Anong ginagawa mo kapag ang isang bagay hindi mo maabot? Tumitingkayad ka. Tama? Ini-stretch out mong maigi. Minsan kumukuha ka ng tungtungan at i-stretch out mo pa para maabot mo. Church, when we persevere, God is stretching out your faith. At lahat ng bagay na i-stretch out ng Panginoon, lumalaki, humahaba, nag-i-increase. So if you feel na, Lord, for some reason, medyo parang hindi kita maramdaman, baka hindi stretch out ka ni Jesus. Baka hindi stretch out na yung faith mo. Baka yung test mo today, testimony bukas. Pag nagkwento ka ng buhay mo, maraming tao mabibless. Hindi dahil sa'yo, kundi dahil sa ginawa ng Diyos sa buhay mo. Ang sarap kaya ng ganun. Yung maging pagpapala yung kwento mo. Yung ang sakit-sakit ng kwento mo, tapos pag kwento mo sa kanila, ang nakikita nila, ay, ang galing ng Diyos. Di ba ang sarap nun? Kasi nakikita nila ang Diyos sa buhay mo. Ibig sabihin, totoong kumikilos ang Diyos sa buhay mo. Let your test be a testimony, kapatid. Ang mga testing ay hindi po tinatakbuhan o tinataguan. Ito po ay niyayakap. Nakakapagod, masakit, mahirap po ang testing. Pero napakalaking gain, napakalaking blessing pagkatapos. Minsan yung blessing after ng testing, hindi po agad natin nakikita ito eh. Pero ito yung mga testing na pagdating ng panahon, bigla mo na lang sasabihin na, kaya ko pala yung naranasan. Para sa pagkakataon na to. Kaya pala naranasan kong minsang wala. Kasi sa pamagitan ng kwento ko, mapagpapala itong kapatid ko sa Panginoon. Kaya pala naranasan kong mahirapan. Kasi magiging pagpapala pala sa Kanya. Hindi man ngayon, but one day you will say, yung dati kong testimony na siya. So if God has a test for you, He is preparing a testimony. People will be blessed and they will believe in Jesus because they saw what God did to your life. So, don't ask God to take the test away. Instead, ask for strength because testimony is on its way. Amen? Pwede po ba tayong lahat? Sino po dito ang nagtitiwala sa Panginoon? Amen. Yes. Lahat tayo. At kung wala pa doon ang tiwala mo, gusto kong sabihin sa iyo na magtiwala ka sa Panginoon. Dahil tapat ang Diyos. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, tapat po ang Diyos. Lalo na sa testing. Marami po dito. Marami po sa lugar na to ngayon ang makapagsasabi, oo, tama. Ang dami kong test noon, testimony na ngayon. At nagpapasalamat ako sa Diyos kasi buti na lang, tinest niya ako noon. Kapatid, malayo-layo ka na.
Yung mga testing mo, nag-iiba na. Hindi ito yung panahon para huminto. Ito yung panahon para magpatuloy, magtiyaga, mag-persevere. May pagpapala ang Diyos para sa'yo. Minsan, again, hindi mo yun makikita ngayon. At huwag mo rin hanapin ngayon. Kasi nasa testing ka. Hindi reward ang hinahanap habang nasa testing. Ang hinahanap ay wisdom. Kasi yung reward, nandun sa dulo. At sa dulo, nandun ang Panginoon. Awitin po natin ito sa Panginoon ngayong umagang ito. And let us declare na tayo ay nagtitiwala sa Kanya. Hallelujah. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Ako'y magtitiwala sa'yo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Totoo po yun, Panginoon. Totoo po na ikaw lang kami sandigan ng Diyos. Maraming bagay sa buhay namin na hindi namin kaya. At amin po, ina-acknowledge ang lahat ng ito. Ina-acknowledge namin na kami po ay mahina sa aming mga sarili. Na-acknowledge po namin na ang mga testing na dumadaan sa buhay namin na hindi po namin kaya. Ang mga testing sa buhay namin ay masyadong mabigat para sa amin, Panginoon. Ang mga testing sa buhay po namin ay minsan may pagkakataon na hindi talaga namin magawa ng tama. Kaya totoo yung sinasabi ng kanta. Sa'yo kami sumasandig, Panginoon. Dahil hindi po namin to kaya sa aming mga sarili. At magagawa lang namin to sa pamamagitan ng tulong mo, Diyos. Panginoon, salamat. Dahil
Ang araw na ito ay palatandaan na may ginagawa ka sa buhay namin. Na hindi mo hinahayaan na manatili kami sa kung saang level ng pananampalataya kami nandoon. Na gusto mo i-stretch kami. Gusto mo i-develop yung perseverance sa amin, Panginoon. Gusto mo magtiyaga, magtiis kami, Panginoon. At panghawakan, yakapin namin ang pananampalataya namin sa iyo. Salamat dahil walang test na inaalaw ko sa buhay namin na hindi namin kayang lampasan. At salamat dahil kung hindi man namin kayang lampasan, alam namin na ikaw ang bahala sa amin. Salamat, O Diyos. Salamat dahil mabuti ka. Salamat dahil hindi ka nagpapabaya. Salamat dahil magpasawalang hanggan ay hindi mo kami iiwan. Patuloy mo kaming samahan, O Diyos, sa mga dumadaan sa testing ngayon. Lord, I pray for wisdom. We pray for strength for them, Panginoon. Palakasin mo sila, patatagin mo sila, i-comfort mo sila, Panginoon. Yakapin mo sila, Panginoon. Maranasan, maramdaman nila na hindi ka patapos sa kanila, O Diyos. Na kahit anong hirap ng kanilang pinagdadaanan, hawak mo ang kanilang buhay sa iyong mga kamay. At hindi ka nagpapabaya. Ipaalala mo sa amin parati na hindi mo kami iiwan at hindi mo kami pababayaan. Hallelujah. Salamat po, Diyos. Pwede po bang itaas natin ating mga kamay bilang tanda ng pagtanggap mula sa ating Panginoon? Tanggapin mo ang pagpapala mula sa Ama na lumikha ng langit at lupa at inihanda ang lahat para sa atin. Pagpalain ka ng Ama. Pagpalain ka ng kanyang anak na si Jesus na namatay sa krus para sa ikatutubos ng ating mga buhay. Linisin tayo nawa ng kanyang dugo at patawarin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Pagpalain ka ng makapangyarihang dugo ng ating tagapagligtas na si Jesus. Pagpalain ka ng banal na Espiritu na siyang gumagabay sa atin saan man tayo magpunta. Pagpalain niya ang iyong mga paa, saan ka man maparoon ay maging pagpapala ka. Pagpalain niya ang iyong mga kamay, na naman ang hawakan nito ay mapagpala niya. Pagpalain ng Diyos ang iyong labi, na maging pagpapala ang bawat salitang lalabas sa iyong bibig. Pagpalain ka ng banal na Espiritu at samahan ka niya sa Diyos na makagagawa ng higit sa kaya nating isipin at gawin, ay ating ibinabalik ang lahat ng papuri, pagsamba at pagluwalhati. Maghari ka sa aming buhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. Test into testimony. Amen. So, salamat po sa Panginoon sa mga buhay na binigyan ng test at ngayon po ay living testimony na po. So, ako po, ganun din po yung naranasan ko. Bago po pala medyo hindi ko na rin masyado kilala yung iba. So, ako po si Sister Lorna Binauhan. Ayan. Asawa po ni Brother Bogs at nanay po nitong poging bahista natin. Ayan. So, yun po. Ako po ay isa din product ng, sabi nga po natin ay test into testimony. At sabi ko nga po, kung babalikan ko po, sa dami rin po ng pinagdaanan pong hirap, kahit po na elementary. Noong pong elementary, talaga pong ako ay para po magkabaon, sasama ako sa bukid, mangunguha ng kung ano-ano. Pero noon po, hindi ko pa ganun kakilala ang Panginoon ng tama. Pero may takot na ako sa Diyos.
Mabait na po akong bata nun. Ayun po. At nakilala ko po ang Panginoon nung high school ako at doon din po ako nagsimulang matuto talaga pong, nang matutunan ko po yung, sabi nga, salita ng Panginoon, lalo na po sa giving, ginawa ko po yun. At kahit po napakaraming testing or trials po na pinagdaanan, financially, lalo na po sa pag-aaral, sabi nga nung isa ko, ang tawag ko angel ko, parents ko po, na pag tinatawag ko, pag di ako makalinis ng bahay, pag nagkikwentuhan kami, ayaw niya maniwala. Sabi ko, ay nako, gusto mo, dami kong pinagdaanan bago ko narating din ito. So ano po yung, sabi nga po, test to testimony, sa ating po financial, sa ating pong, pag pinag-usapan po ang financial, talaga pong hirap na hirap din kami noon. Pero ano po, yung pong mga testing na yon, yung po ang nagturo sa akin para po patuloy na magtiwala sa Panginoon. Kaya sabi nga po dito, bago nga po ako nakatapos na college, nag-student assistant, kung ano-ano po. At mahirap po talaga. Yung ikaw igigising na alas 5, maglilinis ka ng isang department ng laboratory, bago may klase ka pa ng 7. Ang hirap po bago matapos. Pero salamat sa Panginoon kasi nung panahong yun, may perseverance na ako. At nandun po talaga yung faith ko na magpatuloy. Kaya napakabuti po na tayo po talaga ay napapasakop sa salita ng Panginoon. Na-develop yung perseverance ko at nagpatuloy. Talagang sabi ko, akala ko hindi ako makakagraduate eh. Kasi nung graduating na ako, mismo tatay ko, ayaw ako tumigil ka na. Tumigil ka na. Ganyan. Pero, palibasa, student assistant naman nun ako, tuloy-tuloy lang ako. Talagang, parang ko lang na, nakagraduate po ako na parang hindi ako nakaranas magmerienda. Hindi talaga, yung allowance ko, kasi nga po, mahirap po talaga nun ang buhay. Ang allowance ko talaga, parang titipirin mo talaga. Tapos minsan, pag gutom na gutom ka na, takbo ka lang sa dorm. Tatakbo ka lang sa dorm para kumain ng kaning lamig. Okay na yon. So, for 4 years. Ang dami pa po, kung gusto yung magkwentuhan tayo tungkol dyan sa test na yan. Ang dami po. Pero, bakit po nagiging testimony ngayon? Sa tulong po ng Panginoon, college pa lang po ako, doon po sa allowance na ibinibigay sa akin ng nanay ko, na inuutang paminsan sa kapitbahay. Doon po ako nagsimulang ibigay, kahit po yung 10% allowance po yun, kasi kami nga po ay may campus fellowship. Ang galing po, doon po ako natuto talagang mag-tithes. Binabawasan ko pa yung kapirasong allowance. So yun po, at hanggang sa nakatapos na po na college, salamat sa Panginoon, trabaho na po ang naghanap sa akin. Hanggang hindi po ako na bakante, trabaho na po ang naghanap sa akin, trabaho na nag-offer sa akin. Kahit po sa paglipat ng public school, kasi nasa private noon. No, ako po sa public school, ako nang inalok. Samantalang yung mga ate ko, ilang taon ho. Sila, sub-sub kung saan-saan. Ako na po ang inalok. So yun po yung sinasabi natin na talaga po yung pong pabor sa atin ng Panginoon ay naandun. Bakit po? Kasi po ito nga po yung natutunan ko. Sabi po sa Kawikaan chapter 3, verse 9 to 10. Malabo ng mata ko. Ayan, sabi po sa chapter 3, verse 9 to 10, sabi po doon, parangalin mo ang Panginoon ng lahat ng iyo tinatangkilik. Ayan, babasahin ko na po. Sabi po sa verse 9, parangalin mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. Sa gayon, mapupuno ang iyong mga kamalig ng sagana at ang iyong mga alilisan ay aapawan ng bagong alak. So yun po, masasabi ko po na testimony ko talaga, nung bago kami mag-asawa, pag nagbibiyahe po ako ng Imus to Bailen, kasi
may ano rin po kami doon, may ministry din po. Parang pag ako nakasakay sa bus, pangarap ko na lang nung nasa sasakyan ay AUB. AUB na nauso eh. Tapos nung una makasweldo ako lumipat nga ako ng public kasi 1 year kang hindi, 1 year kang hindi susweldo, ganyan kahabat, isang di pa yung cheque ko. Kasi naipon ko 12 months. Ay binili po namin ng honor. Yan po. Tapos, pero kahit nasabi ko, parang maganda yung yung AUB. Nakapokus lang po ako doon sa AUB. Alam, yung mga kabitenyo, alam yung AUB, ano po? Yung AUB, yung Assembled Utility Vehicles. Yun po. Pero, nung po kami talagang isa po sa blessing na ginawa po ng Panginoon ay sinunod ko rin yung panuntunan ng pag-aasawa. Ayan. Ang pinili ko po ay Kristiyano at alam ko po na talaga pong tapat din sa Panginoon. Kaya ngayon naman po, so yung pong sa yon, ang Panginoon, sabi ni Lord, hindi yan ibibigay ko sa iyo. At salamat sa Panginoon, nakailang sasakyan na po kami, maayos po ang bahay namin. At ito nga po yung pogi nating bahista, nakagraduate na. So sa ngayon po, hindi naman po, sabi ko, sapat-sapat talaga ang biyaya ng Panginoon. Kaya mag-invest po, sabi nga po, ang sa Panginoon, investment din. Pag nagtapat ka sa Panginoon, nag-i-invest po tayo. At pag sa Panginoon ka nag-invest, sabi ko sa iyo, mangingiti ka na lang at maa-amaze. Kaya sa oras pong ito, sabi nga po doon sa ating verse, parangalin po natin ang Panginoon sa lahat ng ating tinatangkilik. So, sama-sama po tayong manalangin. Panginoon, salamat po sa araw na ito, O God, na kami po ay naririto, patuloy pong nagpupuri, nagpapasalamat at nagtitiwala sa iyong pangalan, O Diyos. Ama, minsan pa po, narito po kami, patuloy na dinadala po namin, Panginoon, patuloy ka po namin pararangalan sa aming pong mga tinatangkilik, Panginoon, sa lahat po ng aming mga bagay na ipinagkaloob mo sa aming Panginoon. Ipinagkatiwala mo, O Diyos, yung sa'yo ay ibabalik namin, Panginoon, at yung i-offer namin ay ibibigay po sa'yo namin ng masaya at may pagpupuri sa'yo, O Diyos. Kasama po ng aming pagsamba, tanggapin mo po ang aming mga handog sa oras na ito, O God. At ikaw po ang siyang bahala na po sa aming Panginoon. Dahil ikaw lamang ang nakakaalam ng lahat, may-ari ng lahat, O Diyos, at salamat po sa iyo, Panginoon. Ama, sa iyo po namin nabalik lahat ng papuri. In Jesus' name, Amen. So, ganun pa rin po. Sa gilid po tayo pipila po para mag-offer po, ihulog po dito at sa gitna po tayo maglalabas po para may kaayusan po. Hindi po tayo magkapag... Anong kanta ba? Sa
Ministries. Ayan. Be excited po sa inyong Women's Fellowship entitled Kristiyano sa Makabagong Panahon. Mamaya na po yan after the service, so mukhang wala na po yung uwian. Ma-excite po kayo na matuto at mag-enjoy later. Yun lang naman po para po sa ating additional announcement, Pastor Jude. Ayan. Sige, pwede ba nating ipakita? Yan. Meron po kaming i-reveal sa inyo. Iyan. Nakikita niyo po ba yan? Okay na to. Ayan. So, calling all young adults. Yan. Young adult. Taas kami ng mga young adult. Yeah! Yan. So, young adults po ay ito yung mga working natin, working people na young people. Yan, young professionals at yung atin pong mga young couples. Ayan. So, kung nasa young couples pa tayo, nasa young adult pa tayo, young married couple, ayan. Get ready, no? Get excited because in this coming month, next month, tama? Yan, next month ay ila-launch po natin ang ating young adults, ang ating young professionals and young married couples. Ayan. Are you excited? Kasi dito, pag-usapan natin ng buhay, trabaho. Ayan. Kung okay na ba to o hindi. Pag-usapan natin ng buhay, trabaho, buhay bagong mag-asawa. Ayan. Pag-usapan natin lahat yung mga bagay na yan. Kasi, alam niyo yun, naiintindihan ko kayo eh. Lalo na sa mga young married couples natin. Ibang pagpasok mo, galing kang fellowship ka ng youth, tapos bigla kang aakyat ng men's. Parang, di ba mayroon pa akong isang stage dapat, di ba? Parang gano'n. So eto, no, ila-launch natin to, tungtungan natin to, pag-usapan natin ano yung mga bagay na, ano yung mga pangangailangan under our range age natin. Ayan. So kung kayo po ay mga nasa around 24 pataas, single or bagong mag-asawa, ayan. Kayo po ay young professional, young working, or naghahanap pa lang ng, nagbe-build pa lang ng career, magkita-kita po tayo. There will be bunch of announcements and promotions coming up para po dito sa launching ng ating young adult. And I want you to get excited because this is all for us. Para po sa age range natin, alam ko, mga age range natin, gusto niyan magbagyo, yan, gusto niyan maggagala pagkatapos ng trabaho. So magbagyo, guys. Ayan. And let's talk about all of that, no? So again, get ready because we will opening this up and we will be having blast with our young adults. Ayan. Maraming salamat po. See you there. Ayan.